Hello everyone, punta po tayo ng Santa Cruz, Maynila, kung saan dito ako lumaki mga kaibigan. After so many years, nakabalik muli ako dito sa Santa Cruz, Maynila at Quiapo. Dito po ako lumaki noong mga taong 70s, 60s, 70s. So ito po ang Maynila at Santa Cruz, Maynila mga kaibigan. At dito po tayo sa dumaan tayo sa may Plaza Lacson, papasok ng Avenida. So ayan po mga kaibigan. Malawak pa rin ang kalye dito mga kaibigan. At ito parang may tinatayong eskwelahan dito, si Mr. Henry C, ang founder ng Showmart. Ayun Henry C Educational School ba nakasulat. At ito naman po ay ang dating Fiat University. Andito pa rin po siya sa may tabi ng tinatawag dati na MacArthur Bridge. At ito naman po ang Isetan Department Store, isang malaking department store nung araw din. Hanggang ngayon nandito pa rin po siya mga kaibigan, ang Isetan. Ayan po, hanggang 7th floor yata yan, mataas po. So ito naman po ang Avenida Rizal mga kaibigan. Tingnan nyo po, meron na mga pure gold dito. Dami ng mga bagong mga establishmento na itinayo mga kaibigan. Kasi nung gumawa dito ng LRT noon, maraming nagsara dahil nalugi, dahil wala nang namimili, dahil halos isara na ang buong Avenida dahil sa paggawa ng LRT nung panahon ni Presidente Marcos mga kaibigan. Alam nyo po, hindi ko makalimutan talaga itong lugar na ito dahil dito ako naghahanap buhay. Nagtitinda po dito ng buko sa tabi ng National Bookstore, doon sa may pagitan ng magkalaban, Alimars Bookstore. At ito naman po ang Capri Theater. Abandonado na po siya. Itong Capri Theater nung araw mga kaibigan. Alam nyo nung araw, piso manunod ka orkestra, 150 sa balcony, tapos 2 piso sa lodge. Ganun kamura nung araw mga kaibigan ang bayad sa mga sinihan. Kasi taon 70s po yan, 72, 73, 74, napakamura. Pag may 100 ka, ang dami mong mabibili mga kaibigan. Hindi katulad ngayon, grabe na po ang mga bilihin, napakataas, napakamahal na po. At ito naman po yung Hollywood Theater, katabi ng Dilson Theater. So ito po yung Hollywood Theater mga kaibigan. At dito naman sa kabila makikita natin yung Dilson Theater, kasi magkakatabi yan nung araw mga kaibigan dito sa Santa Cruz, Maynila. At ang mga pinapalabas po nila dyan, mga first movie hindi kagaya nung sa Republic Theater na triple movision sa Republic. Ganon din sa Scala, sa Pearl. Ito mga first run theater to, mga brand new na pelikula ang mga pinapalabas dito. Kaya kung naghahanap ka ng 3 pelikula o 4 na pelikula, sa Republic Theater ka manood at murang-mura lang ang bayad. Halos maghapon ka nasa sinihan sa halagang piso lang kung nasa orkestra ka. So ito po mga kaibigan ang Avenida. Napakalawak na po. Malaking ipinagbago nung nalagyan ng LRT. Maluwag na po. At kung ikumpara nung araw, alam mo nung araw ang dami dito mga snatcher, kaya matao to, maraming mga sidewalk vendor. Kumbaga parang magulo itong lugar na to nung araw. Maraming mandurokot mga kaibigan, grabe ang mga mandurokot dito. At ito naman po ang Forum Theater, dating Forum Theater. At dito po sa baba meron tong isang club na ang pangalan ay Three Roses Club and Restaurant, na kung saan nagtrabaho ako bilang waiter. At sa likod po nitong Forum Theater, sa kanto po ito ng Lope de Vega Street. Sa bandang likuran po niyan, Misericordia, at susunod na po ang Severino Reyes Street. Diyan po ako dati nakatira mga kaibigan. Marami kami diyan na mga nakatira na mga magkakaibigan. Kaya nilalakad ko lamang po to magmula dito papuntang Quiapo. Pagbalik ganun din po, lakad-lakad lang. At meron pa itong club sa may tapat na ang pangalan ay Batik, na sikat nung araw, na
May nagsasayaw ng mga nakabikini sa bintana mismo, mga kaibigan, kitang-kita. Nakikita sa pag nadaan ka ng Avenida. Yung Batik Club and Restaurant yata yun, o Disco House. So ito po ang Forum Theater. Hanggang ngayon, nandito pa rin po siya. Napakatagal na po nitong building na ito, mga kaibigan. At yan nga sa baba, ang Three Roses Club and Restaurant, na kung saan ako'y naging isang waiter. At ito nga po ang nandito pa rin po tayo sa Avenida Rizal, mga kaibigan. At ayan, naalala ko itong kantong kulay pula, itong kulay tisa na building. Diyan po nag-shooting si Alma Moreno at Rudy Fernandez. Kalimutan ko yung pelikula nila. At sa banda rin dito sa kabila, ito yata ang dating Pearl Theater na pinagtayuan na ngayon ng Pure Gold, mga kaibigan. At sa kabila naman ay ang susunod kasi dito na istasyon ay Bangbang Station na. Kasi ito naman po ay Doroteo Jose, at dito sa kabila ay Doroteo Jose Street at kanto ng Doroteo at kanto ng Severino. Diyan po ako nakatira. At sa kaliwa naman po, papuntang Central Market, dito sa may papuntang Quiapo. So nakakamiss ang lugar na ito, mga kaibigan. Dito po ako lumaki, na dito kami madalas mamalingki sa Central Market. Ang dami mong pagpipilian. Gusto mo mag-Divisoria, mag-Central Market, may Bangbang Market, may Arangki Market, may sa Quiapo, yung market ng Quiapo. Napakaraming pagpipilian na malalapit lang, na pwede mong lakarin lang. So dito pa po tayo sa Avenida Rizal, mga kaibigan. At ito ang Gonzalo Puyat Street, na dating Raon, kung saan nakakapamili kami ng mga electronics equipment. Nandito po yun, matatagpuan sa Raon, Gonzalo Puyat. At marami pong mga musical instrument mabibili nyo dyan, mga kaibigan. At pinakamura po yun. At ngayon naman po ay lakad tayo papunta sa Carriedo. Dito pa rin sa Avenida Rizal. Ito po ang ilalim ng LRT. At makikita po natin na talaga napakalawak na ng lugar, malinis. At ito po ang Avenida Rizal, mga kaibigan. So ito nga po, mga kaibigan, ang Carriedo Station dito sa LRT, sa Avenida. At ito naman pong nasa kabila ay ang Carriedo Street papunta ng Quiapo po. Ito, mga kaibigan, ayun po yung simbahan ng Quiapo. At talaga namang maraming tao po. Kaya yung mga nagpupunta rito, mga kaibigan, ingat-ingat. Hanggang ngayon, di man nawawala yung mga manturokot dito, mga salisigang. At ayan po, mga kaibigan, ang Carriedo. At doon po sa kabila may Jollibee sa may Mercury Drug, na kung saan nagtrabaho ako bilang waiter. At sumasahod po ako ng piso isang oras, kasi yun po ang minimum na pasweldo nung araw. Kaya pag nagtrabaho ko ng buong maghapon, meron kang 8 pesos sa isang maghapon. At tulad ng sinabi ko nga, ang Jollibee nung araw, yung Chicken Joy, ay 8.95 pesos lamang po yan, mga kaibigan. So kung gusto mong kumain ng Jollibee, 8.95 lang noong 1972. At ito naman po yung Grand Opera House dito sa Avenida Rizal, mga kaibigan. At marami pong pinapalabas dyan ng mga live show nung araw. Hanggang ngayon man siguro meron pa po, dahil inayos nga to, ni-renovate. Dito po yan sa Avenida Rizal, mga kaibigan. At ito po yung ginagawa pa ang LRT nung araw, nung mga 80s na po yata yun ang ginagawa yan. So ayan po, mga kaibigan, yung kinakatayuan ng Emerald Circle na yan. Dati po yung sinihan ng State Theater sa may Bustos Street. Isang first run theater yan nung araw, na State Theater, na ngayon ay tinayuan na po ng Emerald Circle, mga kaibigan. So dito pa rin po tayo sa Avenida.
At tinitingnan natin ang maraming pagbabago dito mga kaibigan. So ito nga po yung sinabi ko kanina na Emerald Circle na dating kinakatayuan ng State Theater na first run ang pinapalabas. At ito naman po ay ang dati yatang Galaxy Theater na giniba na. Galaxy or Ideal? Ano? Galaxy kasi ang Ideal nasa may bandang Quiapo po. So, ayan po mga kaibigan ang itsura ngayon ng Avenida. Maluwag na, malinis. Marami na pong pagbabago. So, andito pa rin po tayo sa Avenida mga kaibigan. At binabaybay natin dito sa ilalim ng LRT na malawak. So, ayan po sa kabila ay ang Gonzalo Puyat, Traon mga kaibigan. At dito pa rin po yan, kanto ng Gonzalo Puyat, Traon at Avenida Rizal. At lakad-lakad tayo bandaron, papalapit sa may dating Odeon Theater. At ito naman po ay ang Ronquillo Street mga kaibigan. Yan, Ronquillo Street po yan. At malinis, malawak. Ano itong isa, Avenida Market. At ito naman po ay ito pa rin yung Don Pipi Building na talaga namang ilang dekada na ang lumipas eh. Nariyan pa rin siya, nakatirik pa rin mga kaibigan. Talagang matibay po yung building na magandang pagkagawa niyan. Kung hindi ako nagkakamali, parang yan yata yung dating kinalalagyan sa baba ng Armamon Lock, yung paggawaan ng masarap na siopaw nung araw. Pero ngayon iba na nakalagay, McDo na. Oo, parang wala na yung Mamon Lock. Kanto po yan ng Avenida at kanto ng Recto. At ito naman po ang Odeon Theater na kung saan madalas ako dito manood. Yun nga po, piso ang bayad sa orkestra, 150 sa balcony at 2 piso sa lodge. Makakapanood ka na, air condition, first run theater po yan. Malawak po yan, ilang bisis po ako nanood yan. Diyan ako nanood nung naalala ko yung pelikula na may titulo na If You Remember Me. Ang theme song, If You Remember Me. Yung tungkol sa boxing yata yun, kay Sylvester Stallone. Siya ang bida. Tungkol sa istorya ng isang boxer. Yan, naalala ko. Wow, at ito naman po si Mr. Henry C. Nung bata pa po siya. At ito ang kanyang itinayong Showmart, kauna-unahang Showmart sa Pilipinas na itinatag dito sa Avenida Rizal. At ito naman po si Henry C. nang tumanda na, rest in peace, dahil kamakailan lang, namatay na po siya. At ayan naman po ang Good Earth Emporium na hanggang 4th floor yata yun. Hindi nagkakamali, madalas po ako umakyat dyan kasi ayan nga po, Ideal nga, andito nga sa Avenida ang Ideal mga kaibigan. At makikita nyo po, Bustos Street, yes, kanto. Ayan, ang mumura pa, oh, isang pantalon, 20. Isang long sleeve, 100 lang nung araw. Mga brand new po yan, hindi yan ukay. Hindi pa uso ang ukay noon. Ang uso noon si Eloy, Yours Clothing. So, napakamura pa nung araw talaga. Ayan naman po ang Sinihang Dalisay nung araw, mga kaibigan. At yun nga po, ang Good Earth Emporium. Subalit nung ginawa na ngayong LRT, medyo humina. Nalugi, kaya tumanggap na lang sila ng mga nangungupahan na mga negosyante. Dahil humina nung nagtayo ng LRT, dahil halos isara na nga po ang Avenida dahil nga sa pagtatayo nitong LRT station na kauna-unahang LRT sa Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Marcos at First Lady Imelda Romualdez Marcos. At alam niyo po, yan si Mrs. Marcos, marami po ang naipagawa na magagandang lugar, magagandang building, magagandang lugar, yung heart center, marami po siyang naitayo. Hindi man ako sa sumasang-ayon, pero natutuwa ako dahil marami siyang naipagawa. Maraming progreso ang nagawa ni Mrs. Marcos nung araw. Ang kasalukuyan, ang mister niya, ang Pangulo ng Pilipinas, na siya namang ama na ina ng ating kasalukuyan ngayong
presidente na si Bongbong Marcos. So ngayon po ang Good Earth Emporium ay meron na pong bago. Ang pangalan ay, ayan nga po, Good Earth Plaza. At binago na po siya. At maganda na rin po. Lumaki. Yan po. Good Earth Plaza. Kasi nung araw wala pa naman mga Shumart. Ang sikat nung araw na puntahan namin ay Harrison Plaza. Yun. Nung naitayo yun, sikat na sikat yan nung araw. Dinarayo yan dahil ang Makati wala pa nung araw. So ito naman po ang Alimar's Bookstore na ilang hakbang lamang andito ang National Bookstore sa kabila. Sa kanto noon, diyan kami nagtitinda ng buko, mga kaibigan, nasa kariton. So ito po ang magkalaban nung araw, Alimar's Bookstores at saka National Bookstore. Ayan ang National Bookstores hanggang second floor yata o hanggang third floor yan. Maliit lang siya pero hanggang third floor. At diyan sa kanto nga, nagtitinda kami ng buko. Sa ilalim po yan ng Republic Supermarket or shopping mall. At sa kabila noon ay mayroong sinihan na second run theater na nagpapalabas ng mga triple na pelikula. Sa halagang piso, 3 pelikula mapapanood mo, mga kaibigan. Biro mo yan. Napakamura pa nung araw, hindi po ba? So, ayan po, mga kaibigan. At dito po talaga ako lumaki, naghahanap buhay ako. Nagtitinda ako ng saging, banana Q, maruya, kung ano-ano, sigarilyo. At nag-extra din po sa pelikula. Pero dyan ako nagtatambay sa Cinerama. Dito sa may Quezon Boulevard. Sa may kanto ng Recto at Quezon Boulevard. Minsan pupuntahan po natin yan kasi marami po akong memories dyan sa Evangelista Street ng Quezon Boulevard. Yung Gala Theater at saka yung Cinerama na shopping center nung araw na sikat din po yan nung araw. So ito po ang dating tindahan ng Alimar's, ginawa ng parang karinderya dahil wala na po, nagsara dahil natalo sila ng National Bookstore at nagpunta na lang sila ng Amerika. So nasa ilalim po ito ng Republic Shopping Center yata ang tawag niyan, Republic Shopping Center. Na hanggang 4th floor po yan. Mukhang hindi pa nga ginigiba yata. Yung pa rin talaga yung building niya, mga kaibigan. So ngayon naman po ay papunta tayo sa kanto. Oo, dito sa may kanto ng Odeon, dating Odeon Theater na ngayon ay Odeon Terminal na po. Kanto ng Recto at Avenida, mga kaibigan. Ayan po, kasi lagi kong kabisado ko po itong mga lugar nung araw dahil dito po ako laging palakad-lakad, papasyal-pasyal dahil malapit lang ang bahay namin noon. Yun nga, sa likod lang po ng Forum Theater sa may Severino Reyes, sa may Doroteo Jose, mga kaibigan. So ito naman po ang Aisitan Department Store. At ito po ay sa may bandang Carriedo, mga kaibigan. So hanggang dito na lang muna po tayo, mga kaibigan, at tayo ay magtatapos na hanggang sa susunod na lamang po ng mga vlogs. At nais ko lang po i-share sa inyo kung saan ako lumaki na lugar nung araw. Yun nga po dito sa Santa Cruz, Maynila at Quiapo, mga kaibigan. Dito po ako binata, naging teenager at namasukan ng samot-sarin ng mga hanap buhay. Kasi murang-mura pa nung araw. Unang sweldo ko ay 30 pesos a month hanggang naging 50 pesos a month. Hanggat na naging 1 peso per hour, 8 hours, meron pang 8 pesos. And then nag-work din po ako sa Saligumba, mga school supply, na sumildo po ako ng 80 pesos per month. Ganun po ang silduhan ng araw. Napakamura, pero mura naman po ang mga bilihin ng araw. 25 centimos, meron ka ng tatlong plaka na tutugtog sa jukebox, mga kaibigan. Murang-mura, at ang pamasahe ng araw ay 20 centimos lamang po. Ang 40 pesos, makakarating ka na po ng mula Quiapo hanggang Quezon City, mga kaibigan. Napakamura. Yung naalala ko pa yung mga GD Transit, yan ang mga nagbabiyahe ng araw, yung mga love bus, kung gusto mong mas social na sasakyan, ng love bus po, mga kaibigan. Gawa po yan proyekto ng dating First Lady Imelda Marcos. So ayan po, mga kaibigan, ang
itsura ng Santa Cruz, Maynila dito sa Maynila, Manila, Philippines. So hanggang sa muli, thank you for watching at God bless Manila, Philippines. Thank you for watching and bye-bye.